Inamin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na mahihirapan ang pamahalaan na ilikas sa mga Pilipinong naiipit ngayon sa gulo sa Middle East. Live mula sa palasyo, magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang plano ng pamahalaan? Cheryl, magkakasama ngang humarap sina Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete para ilatag ang mga plano nila para tugunan ng krisis sa Middle East. Sa press conference ni PBBM kanina, inanunsyo niya na sa kabuuan, nasa 1,416 Filipino ang humiling na ma-repatriate galing sa iba't ibang bansa sa Middle East. Kabilang dito ang 586 mula Dubai, 297 mula Israel at 10 mula Iran. Aminado ang Pangulo na problema ang pagsundo sa kanila, lalo't apektado ang mga airport at sarado ang mga airspace sa rehiyon. Mayroon din daw sanang ruta kung saan sana maaaring mailabas sa mga Pinoy, kaya lang nagsara na. Kabilang na raw kasi ang mga ruta na iyon sa binobomba ngayon ng Iran. Maglalagay na rin daw sana ng quick response team sa crossing area malapit sa Gaza na ginamit ng pamahalaan noon. Pero karamihan daw ng mga Pinoy ay nasa Tel Aviv, malayo na sa Rafah crossing sa may Egypt. Delikado rin daw ang land travel dahil sa mga active combat zone, maaaring magkaroon ng insidente o baka bombahin kung makakakita ng maraming sasakyan. Kaya ang payo ng Pangulo sa ngayon, maghanap at manatili sa ligtas na lugar. Israel daw ang pinakadelikadong lugar ngayong tuloy-tuloy ang pag-atake. Pero dahil sanay sila sa gyera, marami na rin daw ang bomb shelter. Kinausap na rin daw ng pamahalaan ang iba't ibang hotel na malapit sa bomb shelter para doon muna manatili ang mga kababayan natin. Kapag may alarm, pinapayuhan silang tumakbo sa shelter. Tiniyak naman ng Pangulo sa publiko na may sapat na supply ng produktong petrolyo na tatagal ng 30 hanggang 60 araw. Pero sakaling umabot yan sa $80 per barrel, kagad magpapatupad ng targeted fuel subsidy sa mga apektadong sektor gaya ng mga driver, magsasaka at mangingisda. Kung lalagpas naman sa $80 per barrel, makikipag-usap daw ang Pangulo sa Kongreso para mabigyan siya ng authority na bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Cheryl, inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya. Kabilang nga daw dyan yung mga unnecessary na pagbiyahe. Ito rin yung panawagan niya sa publiko. Ang hinihimok niya ngayon, gumamit na lamang ng public transportation ng publiko at kung gagamit ng sasakyan, punuin daw o siguruhin hindi lamang sila nag-iisa. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.